Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Libra? Mula October 13 to 19, 2024. Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, di ba kapara? Sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo, baka may lumabas na gender. Mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin yung gender. Hindi ko alam kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up kong energy. Wow, ito maganda. May blessing na paparating pero probably new employment para sa iba sa inyo, whether walang work o may work. Kung ang desire ay makahanap ng bago o magkaroon ng trabaho, eto, magiging somewhat blessed kayo dahil paparating ang opportunity na to. So, kung ano man tong opportunity na paparating, good news to. Kasi may opportunity na hindi mo masabi kung magiging lucky ba kayo doon o hindi. Ito, yung paparating na opportunity, malamang-lamang blessing to. Okay? Sabihin naman natin na ang opportunity na gusto nyong mangyari ay may tumulong sa inyo in times of crisis. Posible rin naman. Financial aid, pwede rin. O loan. Sabihin natin, kailangan nyo ng pera at loan. Maglo-loan yung iba sa inyo. Baka mag-grant. Okay? Yung application, cash loan, ano ba to? Cash advance, salary loan, o ganyan. Ano pa bang mabubuo ko dito? Ano pa bang opportunity? Ang darating? Donation siguro. Posible. Donation, charity, whether kayo ang makakatanggap nito o kayo yung magbibigay. Okay? Ng donation o charity. Promotion. Pwede rin. Promotion, pay rise, o unexpected money. Pwede rin. O anything na para bang hinihintay nyo ng dumating. Sabi nating delivery. Halimbawa, may binili online yung iba sa inyo. O may binili somewhere, pinadala sa bahay. Darating na yan, ngayong week. Sabi natin mapapaaga, pwede rin. Mapapaaga ang delivery. So, case-to-case basis. Anyways, punta na tayo dito. Ano to? May bungo tayo, ano? Bungo at paa. Ano to? Anong case dito? So, ang dating sa akin, asahan natin ang stability. Yun yung transformation dito. O change. Baka yun na nga yun, magkapera, magkatrabaho, promotion. Yung mga magagandang sinabi ko dito, umulit lang dito. So, malaki ang chance na magkakapera nga yung iba sa inyo. O yung mga sinabi ko, malaki chance na mangyari.
Okay? Sa week na to. Para sa iba sa inyo. Pero depende pa rin. So, sabihin natin ang gusto nyong mangyari sa week na to ay balance sa pagitan ng career at personal life. Pwede rin naman. Maka-earn ng pera. Pwede. So, ganun yung dating sa week na to. Parang ang main priority nyo ay balance. Kasi ano talaga yan, mahalaga. Lalo na sa pera. Siguro magiging matipid. Balance sa pag-handle ng pera. Sa pag-save at paggastos, balance, pwede rin. Pero ang haba pa ng oras. Kuha tayo ng ibang deck. Wala na pala isang kong deck. Ito na lang ulit. Ano pang masasabi nito? May isa pa kasi akong deck dito. Kaya lang gagamitin ko siya sa susunod na series na after nito. Okay? Kasi itong series na to, weekly. So, yung susunod, doon ko siya gagamitin kaya hindi ko magamit ngayon. Anyways, anong pwede pong mangyari? Ano pong makikita natin dito? Well, discover ito. May enlighten yung iba sa inyo. For some reason. Discovery. Ano malaki ang chance na, halimbawa, may mga bagay na hindi nyo maintindihan, lalo na yung topic na secret, mystery, o masolusyonan ang anything na parang bumabagabag sa isip nyo. Posible dito. Yung iba nga, malalaman nila yung sagot sa isip nila o katanungan sa isip sa pamamagitan ng spirituality. So, spirituality, sasama dyan yung divination, astrology, psychic ability, ganun. O sabihin natin, may mga bagay na gusto nyong malaman tungkol sa isang tao. Ayan. Posible dito, either magre-research kayo. Kayo mismo magre-research o hanapin nyo yung sagot sa pamamagitan ng ibang tao nga. So, dyan nasasama yung mga psychic. Kung di nyo talaga mahanap yung sagot sa pamamagitan ng research nyo, gagamit yung iba sa inyo ng psychic. Well, anyways, punta na tayo dito sa ibang deck. Yan, mahaba pa nga yung oras. Tagdagan din natin to. So, sa case na to, may lalaki. So, yung lalaki dito, a-action siya para makuha niya tong success na gusto niyang mangyari. So, sabihin natin magiging somewhat ambitious ang taong to, tong lalaki nga. Sa week na to. Saka malaki din ang chance na makukuha niya rin kung ano man yung tinatarget niya dito.
Mhm. Pero ine-encourage din ang balance. Okay? Sinabi ko ba? Oo nga, oh. Kahit dito, balance, balance na naman. Yung chariot kasi, di ba may ano yun? Dalawang kabayo. Di ba magkaiba yung kulay? So, card din pala ang chariot ng balance. Kasi mukhang mag-multitasking siya dito eh. Yung iba sa inyo. Kaya, ina-advise ang balance. Ano eh, tawag dito, go-getter, productive, energetic. Yung lalaki eh. So again, ewan ko ano kaya target niya. Pero pwede rin naman na mag-travel tong lalaking to. Kasi pwede rin tong business trip o business travel o any form of travel. Transportation mode din kasi to eh. Commute. Magpo-commute. Pwede rin. Basta may pupuntahan siya siguro. Dahil car to. Whether siya yung pupunta somewhere o may bibisita sa kanya. Mhm. Pero sabihin din natin na halimbawa, ganito. Baka pumunta siya sa hometown niya. Umuwi, magbakasyon. Depende kung nasan yung lalaki. Sabihin natin napalayo yung lalaki sa kanyang biological parents, biological siblings, kung saan niya pinanganak. Sabihin natin napunta siya sa Maynila. Ang bahay niya talaga ay sa Baguio. Halimbawa lang. Napunta siya sa Maynila para magtrabaho. So, all of a sudden, sa week na to, baka maisipan niya bumalik ng Baguio. Baka may kunin siya o gusto lang niya makita yung mga kamag-anak niya. O attend siya ng celebration. Basta, mukhang uwi siya sa hometown. Kung gano'n ang situation. Pero lalaki lang yon. Okay? Hindi kasama babae. Pwedeng kayo mismo to. Ito yung person nyo. Anyways, punta na tayo dito. Kukuha lang ako dito ng 3. Babasahin ko na lang. Declutter. Let go of old items. Create a new sacred space for yourself. So, na-encourage na maglinis ng bahay, ng gamit, ng tao na toxic. As in, literal na magtapon na ng mga tao, sitwasyon, memory na toxic o hindi na kailangan sa buhay. Ayan, itapon na. Creativity. Have fun, express yourself in new ways. So, mag-enjoy ka lang. Okay? Sa kung anong ginagawa mo, i-encourage ang creativity. Sa week na to, kumbaga pag gantong creative kasi ano siya eh, pagiging inventive, unique. So, na-encourage yan. Imaginative. So, kung sabihin natin iba sa ginagawa nila, sa routine, edi, gawin mo lang kung ano yung sa tingin mo ay gusto mo. For as long as wala namang masama. So, gawin mo lang kung anong gusto mong gawin. For as long as nga na walang napaperwish yung iba. Have fun lang daw eh. Express mo lang ang sarili mo. Minsan kasi yung creativity, ano eh, parang nasa borderline din ng ano, pagiging rebellious. Di ba? Something na hindi traditional. So, ganun. Be yourself. Ito, abundance. Wow, ito maganda. An inflow of money, love, or rewards. So, asahan natin, magkakapera kayo, ah. Daming pera nung, ibang hayop to. Hindi ko alam kung anong hayop yan, pero ang daming pera niya, oh. So, sa week na to, magkakapera ang iba sa inyo. O, mapopromote any kind na ng abundance yan kasi ang abundance pala ay hindi lang pera.
kundi blessing in all forms na. Sabi natin single, gusto nyo magkaroon ng magugustuhan. Sabi natin may nililigawan, gusto nyo maging kayo. O, pwede. Gusto nyo pang maayos yung relasyon nyo, pwede. Yung ganun, blessing ba? All forms na nga. O, sabi natin new job. Gusto ng new job. O, posible. Magiging somewhat lucky. Okay? Yung iba sa inyo. Fortunate, ayun ang meaning nito eh. Fortune, prosperity, big luck ba? In general. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.